Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na hindi sapat ang ginawang disaster response ng gobyerno sa pananalasa ng Bagyong Christine. At sa dami ng mga nasawi, itinuturing din niya itong malaking trahedya. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine, nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Ground Zero ng Talisay, Batangas o yung lugar na pinaka-napuruhan ng bagyo. Dumalo siya sa isang misa para sa 20 nasawi sa Talisay dahil sa bagyo. Sabi ng Pangulo, dapat suriin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang disaster response ng pamahalaan. Layunin natin na hindi na maulit ang pagkawala ng buhay dahil sa kalamidad. Totoo na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pagbabago. Dumalaw din ang Pangulo sa Laurel, Batangas. Dito niya sinabing game siya sa plano ng mga senador na busisiin ang flood control project ng gobyerno. Binigyang diin ng Pangulo ang dami ng ulang ibinagsak noon ng Bagyong Ondoy noong 2009. Halos doble raw niyan ang ibinuhos ng Bagyong Christine. Kaya giit ng Pangulo, dapat intindihin ng mga tao na hindi lang ito usapin ng flood control. Issue na rin ito ng climate change. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Natanong din ng Pangulo kung kontento ba siya sa pagresponde ng pamahalaan sa nagdaang 2 bagyo. I'll tell you the truth, it's never enough. It's never enough. Mahigit 150 ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine at Leon. Itinuturing daw itong malaking trahedya ng Pangulo. Pero pagsisiguro niya, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya sa mga ganitong kalamidad. 60 milyong piso mula sa Office of the President ang ibinigay sa Batangas bilang tulong sa mga nasalanta. Nabahagi rin ng construction materials para sa mga nasira ang bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.